Saan tayo pupunta? Sa bahay. Teka, saan mo ko dadalhin? Sa bahay para makapagpahinga ka. Ako lang naman ang tao dun eh. Teka, Bini-Bini, ano ba pangalan mo? Ako si Delia. Tina! Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok eh. Umupo ka nga. Delia, wala ka pa bang boyfriend? Wala eh. Pero, maraming lumiligaw sa akin. Kaya lang, hindi ko sila gusto eh. Bakit naman? Kasi, wala sa kanilang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Anong katangian yon? Tulad mo, matapang, bayani, at siyang tagapagligtas namin. Teka nga muna, Tinyante Pugot. Ano naman ang katangiang hinahanap mo sa isang babae? Katulad mo. Cute. Lo? Panto! Halika kayo. Bukilo. Inom kayo. Sige pa. Maraming salamat, anak. Pagpalain ka sana. Lolo, saan ba kayo galing yan? Ako'y galing sa paglalakbay. Meron akong hinahanap na tao. Sinong tao hinahanap niyo? Ikaw. Ho? Ako? Oo, anak. Ikaw. Bakit ho? Anong kailangan niyo sa akin? Matagal ko na narinig ang iyong kagitingan, katapangan, at kabayanihan. At dahil dyan, Francisco, ipagkakaloob ko sa iyo ang munting alaalang ito. Kunin mo. Napakaganda nito. Pambihira. Para ano ito, Lolo? Ang munting kahoy na yan, Francisco, ay may taglay na kapangyarihan mula sa kabanalan.
Huwag mo sanang iwawaglit sa iyong katawan sa lahat ng sandali. Ano ba yan, Teniente? Ha? Ay wala. Bigay lang ni Lolo. Ano yun, Teniente? Siya nga pala, tahimik na kahit nasaan. Wala nang mga hapon. Mabuti naman kung hindi makakauwi na tayo. Sige, tawagin ang mga kasama natin. Okay. Sige na. Alam mo, Teniente, you are called to active duty because of your exemplary record shown in our 215. Sa ngayon, kailangan taong katulad mo na magaling sa jungle fighting and special warfare operation. Pero Major, bakit ako pa? Paano naman yung aking sakang ipinundar? Pasensya ka nga, Francisco. Talagang ganyan ang buhay militar. Kung ganyan, Major, what is my first mission? Get dead or alive, public enemy number 1 of Nueva Ecija, Commander Del Cielo and Commander Alejandro. Yes, sir. You may go now. Yes, sir. Get your supply. Thank you, sir. Kaya pala ako pinuntahan dahil doon eh. Kung bakit kasi kung kailan ka pa namin kailangan, tsaka ka pa aalis eh. Paano kami ng mga anak mo? Sino makakasama namin dito? Tsaka isa pa, yung sakahan natin, sino mag-aasikaso? Wala tayong magagawa. Tawag ng serbisyo eh. Di naman ako maaaring makatangi doon. Pasensya ka na lang, ha? Ano pa nga bang magagawa natin? Huwag mo sanang pababayaan yung mga anak, ha? Lalo-lalo na yung sarili. Ikaw rin, mag-iingat ka. Masela ng panahon ngayon. At delikado pa magiging trabaho mo. Tingnan natin ang mga bata, ha? Hmm? Mahal, bahala ka sa kanila, ha? Alis na ako. Magandang hapon, Mayor. Good afternoon, Teniente. Kamusta ka? Mabuti ho. Kayo? Mabuti naman. Kayo? Pinapunta kami dito na headquarters para pangalagaan ng peace and order. Titirahan nyo. O, sige ho. Magandang lugar to, Mayor. Nagustuhan ko. Tama-tama sa mga bata ito. Pansamantala, dito muna sila, Teniente.
Pero meron akong special na kwarto para sa inyo at kina Sargento. Maraming salamat naman ho. Palagay ko may uritis ang lumang hospital na hindi na ginagamit. Oo, tama ka. Matagal na itong hindi ginagamit. O paano, alis na ako, Teniente. O sige ho, maraming salamat ho. Ayos na. Ano mga bata? Arreglado ba? Oo, Ayos na ito. Palagay niyo ba? Komportable kayo rito? Oo, sir. Sige, tayo na. Kinalulungkot ko, Don Artemio. Ngunit, wala akong magagawa. Kailangan tanggapin ko sila. Alam mo, Mayor, hindi makakabuti ang kanilang pagparito. Tayo ang magiging target ng mga tao sa labas. Hindi tayo titigilan ni Commander Alejandro at Commander De Cielo. Hindi ba't sinasalakay tayo kahit walang PC? Di mas mabuti nang nandito ang mga PC? May protection pa tayo. Kahit na. Hindi ako papayag na magtagal dito sa Teniente Pugot at ang kanyang mga kasama. Kakausapin ko si Congressman. Gagamitin ko ang aking influensya para maalis ang mga PC na yan dito. Kayong bahala, Don Artemio. Pero talagang kailangan sila rito. Diyan na kayo. Ayon sa ating mga kontak sa Muñoz, kayong dalawa, Commander Del Cielo at Commander Alejandro, ay mahigpit na pinaghahanap ni Teniente Pugot at ang kanyang mga tauhan, dead or alive. Kaya ang dapat ninyong gawin ay pagsamahin muna ninyo ang inyong mga pangkat para lalong tumibay. Kung yan ang mabuti, Commander Quago. At higit sa lahat, huwag ninyong hihintayin sumalakay si Teniente Pugot. Unahan ninyo. Yan ang gagawin namin, Commander. At ikaw naman, Don Artemio, kaya kita pinatawag. Ay gusto sana naming humingi ng kunting abuloy ulit para pambili ng pagkain, gamot, at higit sa lahat, mga armas. Oo, padadala ko agad. Pero huwag mong kalilimutan yung dating proteksyon na binibigay mo sa akin. Maasahan mo. Alam mo, boy, sa ganitong takbo ng buhay natin, mabuti na yung walang asawa para walang alalahanin. Ano mang mangyari sa akin, walang iiyak. Diyan ka mali, paring Franco. Nasasabi mo lang yan. Dahil siguro hindi mo pa nakikita yung babaeng mamahalin mo. Siyo. Ang totoo niyan, ilang beses ko na siya natagpuan. Kaya lang, tuwing ako iibig, tinuturing ko isang magandang panaginip. Para paggising ko, tapos na ang lahat. Walang problema, di ba? Alam nga pala magkaiba tayo ng paniniwala. Francisco, Ortiz, magsipaganda kayo. Sabihin sa mga bata, may kalaban tayo. Dali! Diyan sila nagkakampo ngayon. Ganon, malaking surpresa ang bibigyan natin sa kanila.
Bakit nakahanda sila? Ewan ko. Pero hindi bale. Kailangan lumaban tayo kahit anong mangyari. Sila? Oo nga. Sa mga naririto, makinig kayong mabuti. At ibalita ninyo sa mga wala rito. At sasabihin ko sa inyo, ang sinapit ng taong to ay babala lamang sa sino mang gustong lumabas sa pamahalaan. Alam kung may karahasan na nangyari ito sa kanya. Ngunit iti katumbas lamang ng kanyang mga nagawang pagkakasala. Alam niyo ba kung anong isang pinatay na tao? Kaya mga kasama, ito ang tandaan ninyo na kailan pa man ay hindi kayo maaaring manalo sa pamahalaan. Tandaan niyo yan. Raquel! Ang nanay, nasaan? Ayan. Francisco, halika, dali. Tatay! Halika sa tatay, oh. Bakit biglang-biglang pagdating mo, hindi mo man lang ako pinasabihan? Kasi gusto ko lang subukan kung... Tumigil ka. Wala kang makikita sa akin. Malinis ako. Alam ko nagbibiro lamang ako. Alam mo, Aurora, yung pinakimimiti ko sa aking karir, nakuha ko na. Ano yun? Eto. Gold Cross Medal? Nakuha mo rin, ano? Congratulations. Thank you, mahal. Halika, dun tayo. Oh, Ang bango-bango mo. alam ko na yun eh. Ano pa? Alam mo ba, matagal akong bakante. Sabik na ako sa'yo. Okay? I love you.
Fatal na. Aray ko. Tingnan ko matulis. Ayan sa leeg mo. Oo, Tusok ganun ka ng din. tusok eh. Oo, ganun din. Tinitignan ko. Ganun kung din. matuloy. Meron ka pa sa dibdib. Tinitignan ko lang kung matibay ang dibdib ko. Pati tenga mo, hinihiwa mo eh. Ah, yan ang hindi ko ginagawa. Ay, naku, anong hindi. Kitang-kita ko kanina. Pinapanood kita kanina pa. Ha? Oo nga, no. May sugat ba? Mabuti na lang, wala. Eh, sa braso mo. Ah, eto? Mm. Nakahiwa nga eh. Gawa ng matalas eh. May sugat ka. Siguro ikaw, sinusubukan mo kung meron kang galing ano. May galing ako. Yan sugatan nga eh. Kung may galing ako, hindi tatalab yan. Eh, ano yung nasa dibdib mo? Ha? Ito? Oh, Wala. Kumintas lang. wala. Quintas daw. Ay, tayo na nga matulog. Ang gulo-gulo mo naman eh. Lalo ka na. Come in, Lieutenant. Thank you, Sid. May lumabas na directive ang Secretary of National Defense tungkol sa pagtatayo ng Civilian Commando Unit. Ikaw, Tiniente, ang mamumuno at magre-recruit sa mga taong yan dito sa Nueva Ecija. Kailan niyo gusto umpisahan, sir? As soon as possible. That's all. You may go. Thank you, sir. Unit. Para sa kabutihan at proteksyon ng mamamayan dito sa atin sa Nueva Ecija. Nais ko sana na maging marangal ang unit na ito. Hindi para gamitin sa pag-aabuso ng inyong kapwa. Yan ang tandaan ninyo. Ayoko makakatanggap ng alamang complaint o sumbo na nang-aabuso kayo sapagkat oras na mapatunayan ko yan. Bibigyan ko kayo ng karampatang parusa sa inyong mga kasalanan. Maliwanag ba? Opo, Tiniente. Ngayon, tuturuan kayo ng aking mga sarento kung paano hawakan ang mga baril na yan. Sergeant Villahermosa, bigyan sila ng tigil-tigil isang baril. Tulungan mo ang may kable. Follow me.
tuhod mo. Ganyan. Hindi dapat magtagumpay ang civilian commandos. Alam naman ninyo na ang lakas natin ay nakasalalay sa masa. Sa sandali magtagumpay ang civilian commandos na yan, unti-unti tayong babagsak na parang domino. Oo. Tama si Commander. Alam niyo naman sa Nueva Ecija ngayon. Puspusan ang pagsasanay ng mga civilian commando unit sa pamumuno ni Teniente Pugot. Talaga ang Teniente Pugot na yan, ang maikpit nating kalaban. At siya pa rin ngayon, ang nakakuha ng simpatya ng mga taong baryo. Kung ganun, Commander, kailangan mapatay ang pugot na yan sa lalong madaling panahon. Huwag masyado mabilis ang takbo ng utak mo, Commander Santos. Baka bumalandar sa atin yan. Don Artemio, ganito ang gawin mo. Kausapin mo mga kaibigan natin sa itaas. Baka pwede pa nilang gawa ng paraan na mabolis ang civilian commandos. Paano kung di sila pumayag? Anong gagawin ko? Kung sila'y tatanggi, ako nang bahalang gagawa ng paraan. Eddie, lagi ka ba nagpupunta sa lugar na to? Oo. Pag inuutosan ako ni Don Artemio. Ang lahat bang ito pag-aari niya? Oo. Katunayan nga may hacienda pa siya sa Laguna. Siguro yung mistisong yun. Yun ang katiwala ng Don Artemio, no? Oo. Siya si Kuman. Ay, si Ma'am Berto nga pala. At ikaw, Commander Santos, pagsamahan mo mabuti ang mga taga-Laguna. Lalong-lalo na ang mga tao sa baryo. Huwag mo silang bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng puwang na makapagtatag ng civilian commandos. Oo, Commander. O sige na, makakabalik ka na sa Laguna. Mag-iingat ka lang. Biro mo, bibigyan ng armas at kapangyarihan ang mga manggagawa, magsasaka, mga mangmang. Delikado ito. Sino makakapagsabi na hindi mag-aabos sa mga tao nito? O kahit sino na hindi lang magustuhan? O may ataas sa kala? Ay pagpapatayin lahat, sabihin na ito yung kagagawa ng mga tao sa labas. Kaya, Congressman, kalabanin mo ito sa Kongreso. Kailangan huwag matuloy ang planong ito. Lalo na ngayon, napatuloy ang kanilang pagsasanay ng mga civilian na volunteers. Alam mo, Don Artemio, mahirap pakialaman yan. Kagustuhan niya ng kalihim ng tanggulang bayan. Ang ibig mo sabihin kayong mga congressmen na hindi pinakinggan? Don Artemio, sinabi ko na sa inyo, suspendido ang writ of habeas corpus. Ginawa yan ng presidente para hindi mahirapan ang gobyerno sa pakikipaglaban sa mga taong labas. Bakit ang dami yung katiran? Baka nakakalimakayakan ka naging diputado. Dahil sa akin. I'm sorry, Don Artemio. Gusto ko mang gawin ang gusto ninyo. Pero hindi maaari. Sapagkat natitya kong nag-iisa lang ako. Congressman, kumbisiin mo ang mga kasamaan mo dito sa Central Zone. Don Artemio, sa palagay ko hindi ko sila makukumbinsi. Sapagkat sila mismo ang nagtatag ng Civilian Commando Unit. At nang sa ganon, mahawakan nila ang mga ito. At makasiguro sila sa kanilang panalo sa susunod na halalan. O ikaw, tigilan mo na ang kasisulat sa girlfriend mo. Hindi ka naman sasagutin yan Mabuti pa sumali ka ron. Baka sakaling manalo ka pa ron. O ikaw huwag mo kong pagkikialaman. Halimasa ikaw, wala kang girlfriend. That's it! Sa palagay ko, tatahimik na ang bayan ng Muñoz sa pagkakapatay natin kay Commander Alejandro at Commander Cielo. Di ba, boy? Maring tama ka. Dahil nagmanon man kami sa mga palipaligid. So far naman, wala kaming naririnig na masama. Sarge, ano naman ang evaluation mo? Sa evaluation ko, sir. Teka muna, Franco. Maring mga alisin mo yung sir kapag tayo lamang ni Boy. Pambihira ka naman parang hindi tayo magkakaibigan Sige.
Sa evaluation ko, talagang malaki ang takot nila sa atin. Kaya lang, sa mga karatig puok na hindi pa natin nararating, sadyang magulo pa. Kung gayon, sa pook na hindi pa natin naabot, tayo sa salida. Patatahimikin natin ang buong Muñoz. Pati ang mga karatig bayan. Tinitiyak ko yan. Tumatanggap ko telegrama namin sa inyan. Agad ako nagpunta rito. Kahit naka-duty pa ako. Oo. Teka nga muna, ano ba naging anak natin? Ano ba? Huwag mo nang tingnan. Lalaki yan. Gaya na inaasahan mo. Oh. Sundalo na naman. Pero mahal, support. Bakit hindi mo pinatuli? Hindi naman marunong si Aliwana nun eh. Oo nga pala. Sige, alis na ako, ha? Salamat ho. Huwag ka munang papasalamat. Baka sa isang taon na narito na naman ako. Oo nga pala. Basta totoo, customer niyo kami, ho? Sige, dali na. Alam mo, sa lahat ng naging anak ko, dito ko hirap na hirap. Ang laki kasi, ano? Sensya ka na, mahal. Kung nandito lamang ako, sana matulungan kita. Alam mo naman ang trabaho ng sundalo, eh. Huwag ka naman paliwanag. Naintindihan ko naman eh. Lagi ko kayong naalaala. Kahit na anong ginagawa ko. Dahil sama na mahal ko kayo. Basta't, huwag mo kami alalahanin. Ikaw ang mag-iingat. Hindi mo maialis sa akin ang hindi mag-alala sapagkat iniisip ko, baka kayo ang kanilang bagbalingan sa ginagawa kong laban sa kanila. Kaya mabuti pa, mahal, sa barracks na kayo tumira. Doon safe kayo. Lalong hindi maaari yun. Paano, di mapapabayaan ko yung ipinandar nating kabuhayan dito. Oo nga, no? O sige na, o. O, ito na, o. Uy! Sa mga tuwid, ay lumalaganap ng pangalan civilian commandos. At unti-unti lang nakukuha ang pagtitiwala ng mga taong bayan. Yan ay makakasama sa ating kilusan. Kailangan siguro, Commander Cuadro. Sirain natin ang pangalang civilian komando at paniwalaan yung mga taong bayan na silang lahat ay masasama. Ba, dapat siguro pumatay tayo ng mga ilan sa bawat baryo. Magaling ang naisip mo. Kaya mamayang gabi, ang una nating lulusubin ay ang Saragossa. Sangayon ako. Ganyan ang mangyayari sa inyo! Tutulad kayo sa kanila! Kami mga sibilyang komando! Ayan! Talagang kayo matitigas ang ulo ninyo. Alam naman namin na kayong dalawa ay mga sympathizer.
Ngunit ayaw niyong umamin. Tingnan natin kung ano ang magagawa ninyo. Tayo na! Sino sa inyo si Robert Amondong? Ako po. Sandy Bueno? Ako po. Elvis David? Ako po. Bernie Buenaventura? Ako po. Armando Alvaro? Ako po. Kung ganon, ikaw ay si Cesar Davida. Apo. Cesar, kami ay mga civilian komando. Mga tauhan ni Tiniente Pugot. Nakikilala ba niyo kung sino siya? Opo, opo. Tandaan ninyo, kami mga civilian komando. At siya ang namumuno. Cesar, anong nalaman mo tungkol sa baryong ito? Wala po. Huwag kang matakot. Magsabi ka ng totoo. Talaga bang wala ka nalalaman? Wala po. Kung gano'n makakawi ka na. Bigyan ng daan. Tapo! Magaling silang tumanggap ng disiplina. At tungkol naman sa pagbaril, wala tayong problema. Otis, ano? Meron daw sasabihin si Eddie sa'yo. Sukin mo. Eddie. Sabi ni Eddie, nagpapanggap sila ng mga civilian commandos. Baka tayo mapagbintangan yan, sir. Di maganda yan. Pupunta tayo sa Saragossa ngayon din. Tayo na. Dali nyo! Sino may karukuha nito? Paglakas ba? Magsitigil kayo! Huwag kayong magbintang! Hindi magagawa ng mga tao ko yan! Ito may pangangako ko sa inyo! Sa lalong madaling panahon, bibigyan ko ng katarungan ang ginawa nilang to! Pananagutin sila! Tandaan niyo yan! Ang ginawa niyong pagpatay ng mga tao sa iba't ibang baryo ng Saragossa ay naagapan agad ni Tiniente Pugot na hindi mga sibilyang komando sa may kagawan, kundi mga tao sa labas. At siya ay nangako na bibigyan niya ng katarungan ng mga pangyayari. At ikaw, Don Artemio, ang inaatasan kong gumawa niyan. Ano ang ibig mong sabihin? Ipapatay mo ang kanyang asawa. Huh? Bakit ako? Ano ang magagawa ko? Ako isang sibilyan lamang at siya isang kilalang sundalo. At saka, pag sila'y nakalata, hindi malalaman nila na ako'y may connection sa inyo. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa? O bayan mo sa kanyang bagay na yan? Kailan naman daw ang punta mo ron? Siguro sa isang buwan. Ganun ba? Basta sundin mo ang ipinagagawa ko sa iyo. At huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng proteksyon.
Gagawin mo? Oo, gagawin ko. Turo, halika. Ito, 2,000 piso. Pero gusto ko walang paltos. Kung hindi, mapapasama tayo. Opo. Masusunod po. Kanya, may tao. Yan lang, mga bata, kunin mo. Zenyang, dali. Zenyang! Halika. Sir, Father Vice. Sir, pinatatawag ko kayo sa opisina. Naroon ang misis nyo at mga anak nyo. Bakit daw? Ewan ko, sir, pero mukhang worried ho si misis eh. Francisco, sandali lang. Bakit, sir? Ikaw muna bahala dito. Yes, sir. Aurora! Francisco! Sino? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tana, Aurora, Tana. Tana. Pasalamat na lamang tayo sa Diyos at hindi kay Nano. Tana, mahal. Tinitiyak ko. Napakat ni Commander Cuago may kagawa niyan. Sila ang natangkap matay sa inyo. Pero makikita pa rin kami. Mahal, Tana. Mahal. Pare, good ka? Ba?
Bakit ba para kang hindi mapakali? Hindi, wala. Karta mo. Ano, good ka ba? Good. Oh. 5 cards. Gusto mo ng ice cream? Ba't meron ba? Ayun, kaya akong tingin ng tingin eh. Alam mo, paborito ko yan eh. Ano, gusto mo? Pwede ba? Sige, bigyan mo ko. Sorry, Sarge. Ang isang linggo pa sana ako contact sa inyo, kaya lang hindi ako nagkaroon ng pagkakataon eh. Pasensya na kayo. Ano bang may bibigay mong impormasyon? Dito ang Artemio. Kumpirmado na. May connection sa labas. Ganun ba? Sige, ako nang bahala. Sige, bigyan mo akong dalawa. Ayon sa report ng ating informer na si Cardo, confirm na si Don Artemio de Guzman ang siyang pinakamalakas na supporter ng dissident movements dito sa Gitnang Luzon. Nung pamanguna, sa mga intelligence report na maabot sa akin, ay duda na ako sa Don Artemio na yan eh. Kaya lamang din natin magalaw, ay sapagkat wala tayo sapat na katibayan. Di lang yan ang natuklasan ko. Siya pa rin ang utak sa tao nagtangkang pumatay kay Mrs. Ganon ha. Kung ginihigpitan natin ang pagsubaybay sa kanila. Kapag nagkataon, huli natin si Cuago. Pati si Don Artemio. Don Artemio! Don Artemio! Ayos naman? Hindi po. Hindi po sinapatay. Kasi po Cuago! Halika! Ikaw ang paliwanag kay Commander. Halika! Sundan niyo sila. Huwag niyo silang pababayaan makalayo. But keep on contacting me. Over and out. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Kapag nagkaroon ulit tayo ng enkwentro, gusto ko makita kayong namamatay na lumalaban. Maliwanag ba? Opo. Don Artemio. Kumusta pinalakad ko sa inyo? Napatay ba ang asawa ni Pugot? Commander, ito yung taong intusan ko para patayin yung asawa ni Pugot, pero nakatakas eh. Nakatakas? Manyari kumukuha ka ng mga taong gagong katulad mo. Kasi Commander, lumaban. Ano? Commander, baka gusto mo ako na ang gumawa niyan. Kaya-kaya ko yan. Alam kong kaya-kaya mo, Toro. Pero masyado kang kilala. Anytime, Commander. Kilala ka rin.
Diyan nagpunta si na Don Artemio. Palagay ko, sir, yan ang hideout ni Commander Cuago. Si Ricardo nasaan? Kasama pa rin nila sa loob. Kailangan pag-ingatan natin siya. Oo. Men, walang magpapaputok hanggat wala akong signal. Yes, sir. Let's go. Kailan dyan? Army. Sir Juan! Sir! Ricardo, kanino kuta yan? Kay Commander Cuago at si Don Artemio, kumpirmado na, siya nagsusuporta sa kanila. Nariyan sila sa loob. Good work. Teka, Ricardo. Mga ilan sila sa loob? Marami, sir. Mga more or less 40. Kasama si Commander Cuago, Commander Torres Ludwig. Delikado tayo. Salamat sa sa'yo. O ano? Sir, wala nang tao doon sa kabila. Wala rin dito eh. Teniente, si Don Artemio. Kayo pala nagbibigay ng suporte sa kanila, ha? Tandaan ninyo, Don Artemio. Pananagutin ko kayo niyan. Sarento, sino mga napatay natin? Marami, sir, pero wala si Commander Cuago. Si Toro, si Ludwig. Wala rin, sir. Natakasan na naman tayo, ah. Pero hindi bale. Tayo na. Ano ginagawa mo rito sa labas? Maalinsangan eh, nainitan ako. Mga bata nandiyan sa loob naglalaro. O, kamusta si baby boy? Natutulog na. Ikaw, gabing-gabi na, ba't ka na pauwi? Si Sir Raurao, hindi mo ba alam na buo si anibersaryo natin? Kaya humingi ako ng 2 araw na bakasyon. Oo nga pala, no? Maghahanda ba tayo?
Huwag na. Ang gusto ko, mamasyal na lang tayong dalawa. Okay, approve. Tayo na. Maraming salamat po, Diyos ko, sa pagbibigay ninyo sa amin ng kasiyahan sa loob ng 5 taong pagsasama. Na hindi po kami nagkaroon ng samahan ng loob sa isa't isa na maaaring maging sanhin ng aming paghiwalay. Diyos ko, mahal ko po si Laura nang higit pa sa aking buhay. Diyos ko, sana po ay tulungan ninyo kami ni Francisco na manatili ng ganito habang kami nabubuhay. Mahal, maupo ka muna para malas ang pagsiselos mo. Ikaw talaga, ang galing mo lang bola. O, nandiyan ka na naman. Talaga naman eh. Siguro kaya niyaya mo ako ng tayong dalawa lang, hindi pa natin sinama yung mga bata, dahil bumabawi ka sa mga kasalanan mo. Siguro may babae ka, no? Hindi, mahal. Itong katawan ko, kulang na kulang to sa aking trabaho at sa yung pamilya ko. Hindi ko na kaya mababae pa. Totoo? Oo, totoo. Maniwala ka, sumpaman, oo. Talaga? Para patunayan ko sa'yo, pumikit ka muna. Oo. Oh, kita mo na? Yan ang pagmamahal ko sa'yo. Oo na. Sige nga pala, Aurora. Bukas na palang alis ko papunta Laguna. Bukas na ba yun? Oo. Sinong kasama mo? Yun din dating barkada. Sina Hermosa, Francisco, si Ortiz. Kung ganun di, umuwi na tayo para maihanda ko na yung mga gamit mo. At saka yung mga kailangan mo na wala ka pa para mabili ko naman. O sige, tayo na. Gagawa tayo ng panibagong hakbang labang kay Teniente Pugot. Habang patuloy ang operations ng taong yan, ay lalong naapektuhan ang ating kilusan. At hindi tayo makakabalik sa Nueva Ecija. Dahil sa pugot na yan, isa-isang nawawala ang ating mga sympathizer. Dahil sa bawat baryo, may miyembro ng mga civilian commando unit. Malaking bagay din para sa atin ang pagkakahuli kay Don Artemio. Ngayon, wala tayong pambili ng mga armas. Siguro naman. May mga natitira pa tayong mga tapat na sympathizers. Kung saan nagdapa si Don Artemio. Tama ka kasama, Santos. Commander, dito sa Laguna may kaibigan ako nangangalaga ng makabagong armas. Tinitiyak ko sa inyong hindi na tayo hihiyain. Kung ganun kausapin mo siya, nabigyan mo na tayo ng mga armas at bala. At sabihin mo sa kanyang, huwag siya mag-alala. Bibigyan natin siya ng proteksyon. Sige na. Oo, Commander. Padre! Magandang baril ito, Padre! Yan ang pinakaletis kong baril, pare. Siya nga pala. Ano ba ang kailangan mo? Padre, kailangan namin ng maraming baril. Napangako ko kay Commander na may pagkukunan ako. Siguro naman, hindi mo ako iiyain.
Pwede ba akong tumanggi? Alam ko namang ikaw nagligtas ng buhay ko. Ano ba ang kailangan mo? Pare, pwede bang mga 200? 2 babae. Paring JC, ilang Armalite ba ang mayroon tayo? Armalite? Ayan, lahat na nakalabas dyan. Meron pa tayong 2 kaon. Garan, Meron pa mga 30. Chris Gun, Wisgan? mga 50 pa yan. Thompson, Mga 20. Bala, Bala. Lalo silang walang problema dyan. ito lang parang pwede kong ibigay. 20 Armalite, 20 Grease Gun, 20 Garan, 20 Thompson. Alam mo naman pare, yun lang ang dilihensya ko. Mahirap nang maubusan. Huwag kang mag-alala, pare Mel. Kung ano man mangyayari sa'yo, bibigyan ka namin ng proteksyon. Salamat pare. Yun lang naman talagang inaasahan kong may tutulong mo sa akin. Paano? Pakukuha ko ng mga yan? Oo. Magdala ka ng mga ilan. Para ipakita mo kay Commander kung gaano ka kalakas sa akin. Maraming salamat, Padre. Ringo, buka pa ng 2. Sige. Tiyak na matutuwa si Commander ito. Sa makatuwid ang Big Five ng Manila, ang siya nagsusupply ng armas at ammunition sa mga taong labas. At itinatago sa arsenal na nakita mo. Tama? Opo. Sir, ano naman kaya ang dahilan at ang Big Five ng Maynila ay nagsusupply ng armas at balas sa mga tagalabas? Proteksyon sa mga sugalan at mga illegal businesses na ginagawa nila dito sa Laguna at mga karatig bayan. Imagine, sa mga taong labas pa humihingi ng proteksyon, ababalakihan niya. Diba? Tungkol sa arsenal na tuklasan niya, ano bang plano mo? Kailangan kumilos tayo kaagad para hindi nila may pamahagi ang mga baril at ammunition na yan. Tayo na. Loti, halika. Yan ba siya sabi mong tagawa ng baril? Opo. Boy, Franco, mahirap ang laban natin dito. Gagawa ko ng paraan. Cover me, ha?
Granada! Ibinigay sa atin ng High Command ang misyon para ulihin si Norberto Quirol, alias Commander Cuago, ang pinakamataas na commander ng dissident movement dito sa Luzon. Sir, magandang misyon yan pero medyo may kahirapan. Kayo mismo alam ninyo na kaya tinawag na Commander Cuago yan dahil sa masyadong mahilap. Very elusive. Alam ko yan. Nangulang makasagupa natin sila. Sila nakatakas. Sinuwerte lamang sila noon. Sir, ayon pa rin sa intelligence report natin, ang hideout ni Commander Cuago, kasama ang kanyang dalawang commander, si Commander Toro at si Commander Ludwig, ay nandito ngayon sa Laguna. Tama ka. Verified yan. Pero ang exact location ng kanilang hideout ay hindi natin alam. Ngunit meron ako inassign na isang baluga na makapagbibigay sa atin ng A1 information. Alam niyo ba kung bakit mahirap matakpo niya si Commander Cuago? Sapagkat wala siyang permanenteng taguan. Palipat-lipat siya sa mga lugar, lalo-lalo na sa mga walang tao. Pero nananalig ako sa Diyos na darating ang araw, makakatakpo din natin siya. Talagang hindi tayo titigilan ng pugot na yan. Kahit anong gawin natin, kahit saan tayo magpunta, ay lagi nakasunod. Kung gusto mo, Commander, paubayan mo na siya sa akin. Sige. Sagawa mo iniisip mo. Taka na kayo. Alam nyo, sa araw-araw na pagpapatrolya natin dito, ay wala tayong napapansin kahit anuman. Sa palagay ko, ang mga taga rito ay puro sympathizer ng mga taong labas. Talagang ang mukhang kritikal ang lugar na ito. Sa itsura lang eh. Kailangan mag-ingat tayo. Oo nga, masyadong tahimik eh. Wala tayong makitang taong naglalakad. Palagay ko, delikado tayo rito. Kaya kailangan, talasan natin ang ating mga paningin. Delikado rito. May panganib! Santos, jaga. Doon kami. Tayo na. Putang na nyo!
Bakit mo ginawa yun? Bakit ka sumugod? Ginawa mo ng dapat kami. Pagkat huli natin niya. Pero, alam mo, tama ang sinabi mo. Pag dumating natin ang mangyayari, walang tao magdarang at iya. Di ba? Hindi, boy. Mas tama ka kaysa sa akin. Sapagkat sa'yo pagpano, meron kang may iyon na nagmamahal sa'yo. Samantalang sa akin ay wala. Tama ka. Salamat. Boy? Boy! Marco, sayang siya. Isa siyang magaling na sundalo. At mabuting kaibigan. Talagang hindi kayo pwede pagkatiwalaan. Akala ko ba'y matatapang kayo? Bakit kayo nagtakbuhan? Paano hindi kami tatakbo? Hindi namin mapatay-patay. Palagay ko may anting-anting. Palagay ko naman, tinatamaan namin eh. Totoo yung Commander. Eh, yung isa nga, napatay namin eh. Kung ganon, ako mag-isang lalakad. Titingnan ko kung totoo ang sinasabi ninyo. Maganda kayo. Opera ko tuloy. Pura. Huwag na, sir. Bakit? Confirm na raw ang exact location ng hideout ni Commander Cuago, sabi ng Baluga. Nasaan ang baluga? Nandiyan sa labas. Magre-retire ngayon din. Yoyo, ano? Doon po ang daan. Tayo na. Ayun no, ang kuta ni Commander Cuago. Para mo sa akin to. Mag-ingat po kayo. Ang dami pong mga tawan nila. Salamat. Yoyong.
Talaga bang nakakamatay yung pana mo? Opo, may kamandagang kobra yan. Diyos ko, nakalimot po ako sa inyo. Patawarin po ninyo ako. Nangyari po ito dahil sa pagmamadali ko sa paghabol sa mga kasamang umiiral dito. Diyos ko, tulungan po ninyo ako. Kailangan ko po ang tulong ninyo ngayon. Diyos ko, bigyan po ninyo ako ng lakas. Alam mo ang pangatlo sa galing mo. Lupa.
Hindi ubar sa akin na anting-anting mo, Tiniente Pugot. Ikaw ngayon ang pupugutan ko. Diyos ko, paano nangyari sa akin ito? At huwag ka na magdasal. Mas makapangyarihan ang kaibigan ko sa baba. Tulungan po ninyo, huwag niyo pabayaan. Diyos ko, salamat po. Pursuant to paragraph 3D, Armed Forces of the Philippines Regulations G 131-052, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines. The Gold Cross Medal is hereby awarded to Second Lieutenant Francisco Sebastian, Philippine Constabulary, for outstanding courage and guarantee in action in the field of combat operations against lawless elements in the provinces of Laguna and Nueva Ecija, by order of the Secretary of National Defense, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Official, signed, the Adjutant General.